Pag natapos ang buhay natin, dalawa lang ang pwedeng patunguhan ng kaluluwa natin. Pwede tayong mapunta sa langit, pwede tayong mapunta ng impyerno. Naalala ko yung isa pang kwento. Sabi nung lalaki, "Ma, alam mo ma, yung girlfriend ko, hindi naniniwala sa langit tsaka sa impyerno." Sabi nung nanay, "O sige anak, ganito gawin mo. Pakasalan mo na yung girlfriend mo. Iparanas mo sa kanya ang langit. Ako na bahala sa impyerno." So may langit at The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. Jesus told his disciples this parable. A man going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, to a third 1, to each according to his ability. Then he went away immediately. Immediately the one who received 5 talents went and traded with them, and made another 5. Likewise, the one who received 2 made another 2. But the man who received 1 went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. The one who had received 5 talents came forward, bringing the additional 5. He said, "Master, you gave me 5 talents. See, I have made 5 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received 2 talents also came forward and said, "Master, you gave me 2 talents. See, I have made 2 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received the 1 talent came forward and said, "Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant, and gathering where you did not scatter. So out of fear, I went off and buried your talent in the ground. Here it is back." His master said to him in reply, "You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I did not plant, and gather where I did not scatter. Should you not then have put my money in the bank so that I could have got it back with interest on my return? Now then, take the talent from him and give it to the one with 10. For to everyone who has, more will be given, and he will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Muli po magandang tanghali sa inyong lahat. Pwede po bang palakpakan po natin ang mabuting balita na ating napakinggan? So my dear sisters and brothers, today we are now on the 33rd Sunday in Ordinary Time. At ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito malapit nang matapos yung ating liturgical year. At dahil malapit nang matapos yung liturgical year ng simbahan, mapapansin po ninyo, puro yung tema ng ating mga pagbasa mula pa nung nakaraang 2 linggo,
laging may element ng pagtatapos. Pagtatapos ng mundo. Pagtatapos ng sarili nating mga buhay. No? Naalala ko nga yung isang kwento. Meron pong isang pare, kapag nag-homily siya tungkol sa end of the world, talagang punong-puno ng emotions yung kanyang sinasabi. No? Talagang pag nag-homily, sinasabi niya, mga kapatid! No? Talagang sumisigaw pa talaga. No? Talagang kapag napakinggan mo, talagang mapapaniwala ka. No? Mga kapatid, sa wakas ng panahon, babagsak ang mga tala, magkakaroon ng matinding digmaan, magkakaroon ng matinding taggutom. No? Talagang yung mga nagsisimba talaga natatakot sa sinasabi ni Father. No? Meron pong isang bata, kasama niya yung kanyang mama. Sabi nung, nanginginig yung bata, no? Natatakot sa sinasabi ni Father. Sabi nung bata, Ma, may pasok ba bukas? So mga kapatid, maaring hindi na natin abutan yung pagtatapos ng mundo. Pero one thing is for sure, yung buhay na meron tayo, darating ang araw, magtatapos ito. No? At yan ang pinapaalala sa atin, hindi lang ng ating mga pagbasa ngayon, kundi nitong buong pagtatapos ng liturgical year. Magtatapos yung kanya-kanyang mga buhay natin. Darating ang panahon, mamamatay din tayo. Pwede po bang tignan nyo nga yung katabi ninyo? No? Tapos sabihin mo sa kanya, alam mo, makiko-operate naman kayo, pambihira naman kayo. Hirap na hirap ako magsalita dito. Sabihin mo, alam mo, alam ko, mamamatay ka rin. O ikaw naman na sinabihan, sabihin mo sa kanya, okay lang. Kasi mauuna ka. So magtatapos ang buhay, mamamatay. Naalala ko yung isa pang kwento. May isang lalaki, bata pa lang siya, pangarap niya na talaga magkaroon ng parrot na ibon. At nung siya ay nagkatrabaho, yung pinakauna niyang sahod, ginawa niya, pinambili niya ng ibon na parrot. No? At pagka-uwi ng bahay, tuwan-tuwa siya kasi matagal niya ng pangarap yun. Sabi niya, o sige parrot, pwede bang magsalita ka na? Ang sabi po ng parrot, mamatay ka na! Sabi niya, grabe ka naman, meron ka pa bang ibang kayang sabihin? Meron! Anong kaya mong sabihin? Mamatay ka na! Puro mamatay ka na sinasabi buong araw. No? Kinabukasan sabi niya, naku, kailangan ko ng isauli ito. Kasi kung hindi ko isosoli ito, baka talagang mamatay ako dito. No? Pagpunta niya sa pet shop, sabi ng owner, ay naku sir, pasensya na ho kayo kasi may policy kami dito. No return, no exchange. Pero huwag kayong mag-alala, sir, may solution tayo sa problema mo. May tinitinda pa kaming isang parrot. Itong parrot na to, banal po ito. No? Sa katunayan, yung pakpak niya hindi nakaganon. Yung pakpak niya nakaganon, naka-prayer position. No? Isasama niyo lang to sa una niyong binili, sigurado ako, sir, mahahawa ng kabanal una mong parrot. No? Sa pagka-uwi ng bahay, pinagsama niya sa kulungan yung unang parrot at yung pangalawang parrot. Maya-maya po nagsalita yung unang parrot. Ang sabi niya, mamatay ka na! Sabi nung pangalawang parrot, dinggin mo ang kanyang panalangin. Mamatay ka na! Dinggin mo ang kanyang panalangin. So, darating ang panahon, kailan mangyayari ang pagtatapos ng buhay natin? Walang nakakaalam. No? May mga kakilala ako, ang lakas-lakas, ang luslug-lusog, bata pa, nagulat na lang ko isang araw, patay na. No? Meron din naman ako mga kakilala, ang tanda-tanda na, hindi pa mamatay-matay. Isang beses may lumapit sa akin, Father, masama po bang ipagdasal namin na yung kamag-anak namin mamatay na? Sabi ko, grabe naman kayo. Yung iba gusto humaba, kayo ba't gusto niyo mamatay na? Kasi Father, kapag hindi pa namatay, baka mauna pa kami mamatay sa laki ng binabayaran namin sa ospital. No? Itong buhay na meron tayo, pinahiram ng Diyos. At darating ang panahon, kikitain niya tayo. At kailangang isauli natin sa Kanya itong buhay na ito. Ang pagtatapos, wala sa edad. No? Kayo po ba, tita, ilang taon na ho kayo? 66. No? Malapit na ho kayo. No? Malapit na po kayo mag-67. Kayo naman. So, ang buhay... Kunyari lang, joke lang hindi. So, ang buhay natin, wala sa edad yan sa pagtatapos. No?
Kaya ano ang paalala ho sa atin ng ating gospel ngayong araw na ito, no? Ang ganda nung kwento, yung parable of the talents, no? Yung isang lalaki, lahat ng possessions niya, ipinagkatiwala niya sa 3 tao. Yung isa, binigyan niya ng 5 talents. Yung isa, binigyan ng 2. Yung isa, binigyan ng 1. Yung isa po, ang ginawa niya, pinalago niya yung binigay sa kanya na doble. Yung isa, pinalago niya rin, yung 2, naging 4. Pero yung isa, anong ginawa niya? Binaon niya lang sa lupa. At nung pagdating nung may-ari, nung nagkatiwala sa kanila ng lahat ng iyon, ano nangyari? Ipinresent nila yung nangyari doon sa mga pinagkatiwala sa kanya. Tuwang-tuwa yung may-ari doon sa binigyan niya ng 5. Kasi pagdating niya, naging 10 na. Yung 2, natuwa rin siya kasi naging doble, naging 4 na. Nagalit siya doon sa isa. Bakit? Kasi wala siyang ginawang kahit na ano sa ipinagkatiwala sa kanya. Ano ngayon ang ibig sabihin nito tungkol sa paghahanda natin sa pagtatapos ng buhay? Ibig sabihin po, lahat tayo binigyan o pinagpapala ng Diyos ng maraming biyaya. Even yung buhay na meron tayo ay blessing mula sa Diyos. At anong kailangan nating gawin? Pagyamanin natin itong buhay na mayroon tayo. Lahat ng blessings na pinagkaloob ng Diyos sa atin, pagyamanin natin. No? At anong kailangan nating gawin bilang pagbibigay ng halaga sa lahat ng biyayang pinagkakaloob ng Diyos? Kailangan ibalik natin sa Kanya ang lahat ng ipinagkaloob din naman niya sa atin. No? Yung buhay natin, yung panahon, no? Ayun, napakahalaga ho niyan. Blessing din yan mula sa Diyos. O sige nga, susubukan ko ho kayo, no? Sa isang araw, ilang oras meron? Ano ba naman? Parang di pa yata kayo nagtanghalian, ha? No? Bilisan niyo yung pagsagot, ha? No? Sa isang araw, ilang oras meron? Ayun, matatalino naman pala, no? Sa isang linggo, ilang araw meron? Ang galing no? Sa isang linggo, ilang oras meron? O ano kayo ngayon? Ilang oras meron? 175. Ilan lahat? 160. Ayan, may nag-calculator na ata. 168, no? Isipin nyo sa 168, lahat yung blessing mula sa Diyos, pagpapala mula sa Kanya. Isang oras lang yung hinihingi ng Diyos para ibalik natin. Minsan, hindi pa natin magawa, no? At minsan, nagpunta na nga tayo ng simbahan para magsimba. Ang problema, hindi pa natin binibigay yung best natin para ibigay yung sarili sa banal na misa, no? Hindi tayo sumasabay sa mga responses. Noong nakaraan, nagmisa ako, sabi ko, ang katawan ni Kristo. Ang sabi ho sa akin, thank you. No? Tama ba yun o mali? No? Anong tamang sagot? Amen, no? Tapos, hindi tayo sumasabay sa mga kanta. No? Yan ang problema rin ho sa atin, no? Alam ho ninyo, ang nagpapaganda ng celebration ng misa, hindi ho yung pare, no? Kasi ang pare, iba-iba talaga ho kami ng estilo sa pagmimisa, no? Ang kagandahan ng celebration ng misa nakasalalay sa inyo kung paano kayong sasabay sa mga awitin, kung paano kayong sasabay sa mga responses. Sabi nung iba, Father, ang hirap sabayan ng mga kanta sa misa. Anong hirap sabayan? Ang ganda-ganda nga ng mga kanta sa misa. Talagang mapapainda ka pa nga, di ba? Papuri sa Diyos. Mapapainda ka pa no? Pero pag kantang pang Diyos, pang simbahan, hindi natin magawa. Pero pag mga kantang pang adik, ayan, alam nyo yan, no? Saan ka punta? To the moon, yun. Road trip, brum brum, ayan, alam nyo yan, no? Mga adik. Sabihin, bakit ikaw, Father, bakit alam mo, no? Adik din ako, So, ibigay natin ng best natin kapag tayo ay uma-attend ng banal na misa. No? 168, isang oras lang hinihingi ng Diyos. Sana maibigay natin yung best natin para sa Panginoon. No? Ito pong mga nagseserve sa atin, no? Hindi lang isang oras ang binibigay niyan para sa Diyos. No?
Sa isang linggo po ba, nakakailang beses kayo nagsaserve, sister? Nakakadalawa, no? Yung iba ho dito siguro sa inyo, mas marami pa, no? Itong mga batang to, hindi lang dito yung kumakanta, sa ibang lugar kumakanta din ho yan, no? So kapag ikaw mas marami ang oras na binibigay mo pabalik sa Diyos, no? So ano mangyayari ho niyan, no? Kasi pag namatay ho tayo sa makipot na pintuan, no? Kapag ikaw nagbibigay ng panahon sa Diyos, anong sasabihin ng Diyos sa'yo? Lord, pwede po bang pabukas ng pinto? No? Anong sasabihin ng Diyos? Wala akong panahon. No? Yun ang sasabihin ng Diyos sa'yo. Pero pag ikaw mas malaki pa yung binibigay mong oras para sa Panginoon, malayo ka pa, hindi ka pa kumakatok, nakabukas na ang pintuan at naghihintay na ang Diyos sa pagpasok mo. No? Kaya magbigay tayo ng oras para sa Panginoon. Yun ay paraan ng pagbibigay natin pabalik sa Kanya ng lahat ng blessings na meron tayo. Pangalawa, yung pagsasabuhay natin ng pananampalataya, yan din ho ay paraan ho ng pagbibigay natin pabalik sa Diyos ng lahat ng biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Naalala ko yung isa pang kwento. Meron pong isang pare, siya po ay nagmimisa. Nag-homily na actually siya. At habang nag-homily siya sa labas, may dumaan pong lasing. Yung lasing, pumasok sa simbahan. Pagpasok ng simbahan, nakinig sa sermon ng pare. Sabi ng pare sa sermon niya, mga kapatid, kailangan lahat tayo magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Maya-maya sumigaw yung lasing. Ang sabi ng lasing, Father, luma na yan, narinig ko na yan. No? O kunyari ho, kayo ho yung lasing. No? Okay, Father, luma na yan, narinig ko na yan. 1, 2, 3, go. Ayan, parang pati naman kayo, lasing, lakasan nyo naman. No? 1, 2, 3, go. Yan, ang tawag po dyan, audience participation. Tapos yung pare, nagpatuloy lang, hindi pinansin yung lasing. Sabi nung pare, kaya nga mga kapatid, kailangan tayo, ibigin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Sumigaw na naman yung lasing. 1, 2, 3, go! Narinig ko na yan. No? Maya-maya, medyo naiirita na yung pare, pero nagpatuloy pa rin. Mga kapatid, kailangan maging maintindihin tayo at mapagpatawad sa ating kapwa. Sumigaw na naman yung lasing. 1, 2, 3, go! Pero, maya-maya, hindi na nakapagpigil yung pare. Sabi ng pare, ikaw walang yakan lasing ka. Pag di ka tumigil, susuntokin na kita. No? Sabi ho nung lasing, ayan, Father, bago yan. Ngayon ko lang narinig yan. Saan ka nga naman nakakita, no? Pare, nanununtok sa misa, no? So, pagsasabuhay ng pananampalataya, sa ganyang paraan ho tayo mga kapatid, no? Maibabalik natin sa Panginoon lahat ng biyaya na pinagkaloob niya sa atin, no? Magtatapos ang buhay na mayroon tayo. At sa pagtatapos ng buhay, kakamustahin ng Diyos ang lahat ng ipinagkaloob niya sa atin. At sana makita ng Panginoon na lahat ng blessings, lahat ng biyayang tinanggap natin sa Kanya, lahat yon ay nagbunga ng masagana. At sa ganyang paraan po mga kapatid, makasisiguro ho tayo sa patutunguhan po ng ating kaluluwa sa pagtatapos po ng buhay natin dito sa mundo. Amen. Pag natapos ang buhay natin, dalawa lang ang pwedeng patunguhan ng kaluluwa natin. Pwede tayong mapunta sa langit, pwede tayong mapunta ng impyerno. Naalala ko yung isa pang kwento. Sabi nung lalaki, Ma, alam mo yung girlfriend ko, hindi naniniwala sa langit tsaka sa impyerno. Sabi nung nanay, o sige anak, ganito gawin mo. Pakasalan mo na yung girlfriend mo. Iparanas mo sa kanya ang langit. Ako na bahala sa impyerno. So may langit at may impyerno na naghihintay sa atin, no? At sana dito pa lang sa mundong ito, habang nabubuhay pa tayo, gawin na nating langit ang mundo, no? Gawin nating langit ang mundo at
Makita sana natin lang lahat ng mayroon tayo bilang biyaya mula sa Panginoon na kailangan nating ibalik sa Kanya, no? Sa pagtatapos ng buhay ho natin. No? Kaya sana lahat ho tayo ay talagang makapaghanda sa pagdarating ng pagtatapos ng ating buhay. Amen! We cannot avoid death, but we can prepare for it. Yan ang panawagan sa atin. No? At lagi ko rin itong sinasabi, di ba ano yung kamatayan sa English? Death, no? Ang death may meaning yan. Letter D, departure. Departure from, saan tayo nakatira ngayon? Letter E, earth. Departure from earth. And, ano yung pagdating sa English letter A? Arrival, no? Departure from earth and arrival to, ano yung letter H? Ano po yung letter H? Or hell, no? Kapag hindi tayo naging handa, baka hindi tayo sa langit mapunta, no? Kaya sana lahat ho tayo ay talagang mapaghandaan ho natin ang pagtatapos ng ating buhay. Pwede po ba tayong pumikit ng sandali, no? At magdasal ho tayo, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, hinihiling po namin na sana po'y patnubayan nyo ang aming buhay. Ngayong malapit nang magtapos ang liturhikal na taon ng simbahan, alam po namin, Panginoon, na paalalahanan mo kami na itong buhay na mayroong kami, balang araw ay magtatapos din. At hinihiling namin, Panginoon, na sana habang kami ay meron pang lakas, meron pang pagkakataon, nawa, Panginoon, ay talagang mapaghandaan namin ang aming pakikipagkita sa iyo sa pagwawakas ng aming buhay. Nawa ang lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Nawa ang lahat ng pagpapala na ipinahiram mo sa amin. Nawa ay magamit namin bilang paglilingkod sa aming kapwa. At nawa ay magamit din namin ito bilang paraan ng pagbibigay ng papuri sa iyo. Alam namin, Panginoon, na wala kaming kahit na ano maliban sa kasalanan. Kaya, Panginoon, nawa ang lahat ng merong kami na nanggaling din sa iyo ay magamit namin bilang paraan para mas lalo pa kaming maging malapit sa iyong presensya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at magsitayo po tayong lahat.